Narito ang update sa sunog sa Chocolate Hills sa Bohol na naging pahirapan ang pag-apula. Nakatutok live si Nikki Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nikki? Yes, Mel, dalawang burol nga na parte ng Chocolate Hills dito sa bayan ng Carmen, Bohol ang nasunog. Tila nagliyab na tsokolate ang dalawang Chocolate Hill ng Bohol dahil sa grass fire na nagsimula sa taas ng mga burol. Pasado alas 7 kagabi nang alertuhin ang BFP Carmen kaugnay ng sunog sa Barangay Buenos Aires. Dahil walang daan, hindi makaakyat ang mga fire truck. Kaya mano-mano, ulalong pahirapan ang pag-apula sa sunog sa tuyong Cogon grass. Nato ang kayo, mapalong. So nagmano-mano ta og saka dito, nagmano-mano ta og bunal sa mga kadtong nagsiga nga mga grass. Bunal na dito bunal gyud, wala gyud mi kapasirit kay ang ato ang mga fire hose disad kabot. Bagamat malayo sa mga bahay, kinabahan pa rin ang mga residenteng aming dinatnan sa paanan ng burol. Di naghuwat tapos may bisig masunog ning niya kay daghan na ba kayong mais na bagong gikuan nang gian. Amor ang bantayan basig mo kana pa ring ubos. Paabot mi sinani bumbiro abot na yun. Napi uban ni ngonog. Usapi pag abot ta bumbiro anang arang habuga man. O nang paabot mi kon diha bumbiro ito sa taas. Pero kabantay to kanang mo ambugan ni ubos ba. Pero hindi raw ito ang unang sunog sa Chocolate Hills ngayong tag-init. Bagamat umabot ng 5,000 square meter, walang napinsalang ari-arian ang sunog na naapula pasado alas 10 kagabi. Inaalam pa ng BFP ang mismong mitya ng grass fire pero posible umanong spontaneous combustion ito o natural na pagliliyab ng mga tuyong material dahil sa sobrang init. May tabo tingali ng spontaneous combustion kung grabe kainit ang panahon niya, ang ato mga sagbot patay. So mahitabo gyapon na siya. Pero di nato lesson nato i-determine og mao gyud siya kuan kasagaran gyud man activity. Mel, ayon nga sa BFP Carmen, hindi aabot sa 6 na mga insidente ng grass fire kada araw sa iba't ibang lugar dito sa bayan ang kanilang naitatala ngayong panahon ng tag-init. Kaya patuloy silang nananawagan sa publiko ng kooperasyon para maiwasan ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Holiday pero matinding traffic ang sinuog ng mga motoristang dumaan sa bandang EDSA Kamuning. Simula na kasi ng pagsasara ng flyover doon para sa pagkukumpuni. At nakatutok si Joseph Moro. Kahit holiday, traffic sa bahaging ito ng EDSA southbound papunta ng EDSA Kamuning flyover. Ang dahilan mula ngayong May 1 sarado na ang southbound lane ng EDSA Kamuning flyover. Sisimula na ang retrofitting ng pagkumpani ng ilang bahagi ng flyover na bitak-bitak na ang ilalim. 1992 pa itinayo ang flyover at ayon sa DPWH, isa ito sa 14 na tulay sa Metro Manila na maaari maging delikado kung tumama ang The Big One o pinakamalakas na lindol. Yung pong natin, mga deck po natin na papalitan or yung pinakapang ibabaw po ng tulay, may mga sections po or spans tayo na papalitan dahil nga po nakitaan na ito ng mga crack na kailangan na pong ayusin talaga. Sarado ito ng 5 buwan o hanggang October 25. Ang tanging pwedeng dumaan sa kaliwang lane ay ang mga bus ng EDSA Bus Carousel. Naglagay na ng mga concrete barrier ang MMDA at DPWH, kaya ang 6 na lane ng EDSA magiging 3 na lamang. May mga nakantabay na mga enforcer ng MMDA na nagpapakanan sa mga alternatibong ruta. Pero marami pa rin ang dumidiretso sa direksyon ng EDSA Kamuning flyover. Yung iba siguro sir, hindi pa alam sa nakasara na po yung flyover siguro sir. Dito po daan namin sa Mipasig po kami. Napakahaba sir ng traffic, abala. Abala, hindi nyo ba alam na magsasara na? Lang po pero di ko alam na ngayon eh. Pwede pa naman kayong dumaan dun sa ilalim ng Kamuning flyover pero magbi-build up na yon. Hindi yan ina-advise ng MMDA. Ngayon nga, itong mga galing dun sa norte, EDSA, dapat kumanan na kayo dito sa Borromeo at doon sa mga kalye na pakanan along EDSA.
Holiday ngayon, inaasahan ng MMDA, mas konti yung tao, pero ito yung build-up ng traffic ngayon. Sa timog, sa ilalim ng flyover, halos wala nang galawan ang mga sasakyan. Abala po. Hindi ko alam na may ginagawa po, wala. Para iwas traffic, kung manggagaling kayong norte sa parte ng Bulacan o Caloocan at papunta kayo sa timog na bahagi pa Makati, pwedeng kumana na sa Panay Avenue o sa Mother Ignacia na maluwag at pwedeng kananan bago pa man sumapit ng flyover. Para lusot sa 11th Jamboree papuntang Kamuning palabas ng EDSA, pwede rin kumanan sa Eugenio Lopez Jr. Drive o Scout Borromeo na ginawa ng one-way ang ilang bahagi at hindi na pwedeng lumabas dito pa EDSA. Inaasahan ng DPWH na matatapos ang proyekto bago magtag-ulan para hindi ito madelay. Papasok ang tag-ulan, isa po sa makakaabala sa atin ang tag-ulan. Pero titignan po natin kung ano ang magagawa natin para mapabilis nga po habang maganda pa ang panahon. Mananatiling bukas ang northbound lane ng EDSA Kamuning flyover. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kung kailan araw ng mga manggagawa sa kanawalan ng kabuhayan ng mga driver ng mga jeepney nang hindi umabot sa consolidation kahapon. Reklamo naman ng ilan, limitado ang inaprubahan sa kanilang ruta kahit maaga silang nagpa-consolidate. Nakatutok si Oscar Oida. Kakaba-kaba ang 48 anyos na jeepney driver na si June habang pumapasada. Bigo kasi siyang makapagpa-consolidate ng minamanehong jeepney bago ang deadline kahapon. Lalo na raw pag may naaaninag siyang enforcer. Parang di na namin alam kung anong gagawin. Pwede nila kaming parahin, then hanapin yung pinaka sinasabi nilang papel. Yung nakadikit na sticker na consolidated unit nakalagay doon. Kami wala. Kabado talaga. Sabi niya, no choice siya dahil gutom ang aabutin ng pamilya. Pag hindi ko kami bumiyahe, paano pamilya ko? May estudyante ako, 2. Paano yung mga baon, pagkain, tas mga expenses, bayaran ng bahay, kuryente, tubig. Yun, pag di kami bumiyahe, wala, gutom. Problemado rin ang ilang di nakapagpa-consolidate kung paano bubunuin ang araw-araw na gastusin. Yung unit ko, bagong bili ko lang yun eh. Hindi ko pa nababawi. Ano lang yun. Pinabili ko doon, hinuhulugan ko pa sa tiyahin ng asawa ko. Sabi ko, tipid muna tayo. Walang biyahe, mahirap bumiyahe. Pag minsan po, gabi lang po. Maaga namang pinakonsolidate ang 100 jeepney ng mga miyembro ng Atinto Transport Cooperative. Pero 20 unit nila ang hindi naaprumahan. Kaya balak na ibenta na lang. Sabi po nila is puno na yung aming ruta. Samantalang sa ibang ruta kahit 3 kooperatiba ay tinatanggap. Malaki lugi. Wala nang prangkis, bibenta 150 na lang, huwag 200 ang isa. Samantalang binili namin yan, nasimbolo yan, pati prangkisa, nasa kalahating milyon pataas. Tinanong natin yan sa kinatawan ng Transportation Department. Pero depende raw kasi yan sa lokal na pamahalaan. Kung sinasabi namin route rationalization, yung LGU ay bibigyan sila ng ruta, i-assign ang isang kooperatiba doon sa ruta. So, depende kasi yan. Kasi ang hindi DOTR, hindi LTFRB magsasabing dito ka sa ruta na to, it is the LGU. Sila ang nakakalam dito sa ruta na to ay sobra-sobra na kayong dami, kaya bawasan na. Bagamat kolorum na ang touring sa mga jeepney di na consolidate, hindi muna sila hinuhuli. Pero i-issuean ng notice ang kanilang operator para pagpaliwanagin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Tinaguriang Killer Road ang isang panulukan sa Pangi, Laguna dahil sa kabi-kabilang disgrasya. Isang concerned citizen ang dumulog sa atin kasunod ng pagkasawi ng asawa sa naturang kalsada. Tinugunan niya ng inyong Kapuso Action Man. Ang intersection na ito sa Barangay Balian sa Pangi, Laguna. Tinagurian ng ilan na Killer Road dahil sa kabi-kabilang disgrasya na nangyayari sa lugar. Isa raw sa mga naaksidente na sa kalsada ang 76 anyos na si Tatay Francisco. November 2021, nang mabundol daw siya habang tumatawid sa pedestrian lane. Kasama akong babaeng tatawid din. Ngayon, may dumating kong motor na hindi ko nakikita. Bilangga ako,
tumalsik ako, hindi ko na nalaman. Nakumutos akong 3 araw sa ospital. Di pa roon natapos ang kalbaryo ni Tatay Francisco dahil Marso ngayong taon. Sa kalsadang iyon din nasawi ang kanyang misis. Bibili kita lang kape at saka yung iyong maintenance na pang high blood. Pagkatawid, bumalik siya, nalaglag yung kanyang face towel dito. Dinampot niya. Tapos may dumarating ng 2 tricycle. Ang nakababakalang sitwasyon sa lugar aming ipinarating sa Municipal Engineering Office ng Pangi, Laguna. Mga kapuso, bilang bahagi ng pansamantalang solusyon, naglagay muna ang lokal na pamahalaan ng Pangi, Laguna ng mga signages sa magkabilang direksyon para bigyang abiso ang mga motorista. Engineer, ano po nakikita ninyong ugat ng sabihin natin, kaliwat ng disgrasya dito? Actually sir, this road po kasi is matagal na rin po siyang may intersection. Okay. So nung nag-road widening po kasi, na-achieve naman po nila yung goal na mag-widen po. Unfortunately, yung traffic po ay nag-fasten po yung traffic natin. Medyo bumilis po. Bumilis yung, sa mga sasakyan? Mga sasakyan. Dahil from 4 lanes po, kung mapapansin nyo po, ay naging 8-laner na po yung natin, yung road po natin. Hindi po masyado napapansin yung intersection. Ano pa po yung nakikita nyong solusyon at gagawin nyo pa, sir? Well coordinated na rin po kami sa DPWH. So we have requested din po na maglagay po ng rumble strip o yung para po medyo mag-slow down po yung mga vehicles at saka po ng mga additional lighting po. Dahil sa gabi medyo madilim din po sa area namin. Inaasahan sa 3rd quarter ng taon maipapatupad ang proyekto katuwang ang DPWH. Tututukan namin ang pangakong yan ng Municipal Engineering Office ng Pangi, Laguna, katuwangan DPWH. Para sa inyong mga sumbong, ipadala niyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa naman reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Arestado ang isang suspect sa nahulikam na pagnanakaw ng motorsiklo sa Santa Cruz sa Maynila. Tinutugis naman ang kanyang kapatid na kasabot umano sa krimen. Nakatutok si John Consulta. Angkas na siya. Mag-aalas 6 ng gabi nang napitan ng 2 lalaki ang isang nakaparadang motorsiklo sa Santa Cruz, Maynila. Ilang saglit lang, napaandar nila ang motorsiklo at tuluyang natangay habang nagpapahinga sa kanyang bahay ang may-ari. Pagkagising nila, nakita nila wala na yung motorsiklo. Immediately nag-report sila dito sa atin at nag-conduct tayo ng follow-up, ni-review yung mga CCTVs. Sa tulong ng mga kuha ng mga CCTV, nakapagsagawa ng backtracking ang mga pulis at natuntun ang mga dinaanang kalsada ng mga suspect. At sa follow-up operation, arestado ang 26 anyos na suspect. Nabawi natin yung motorsiklong nawawala dito sa isang suspect na naaresto natin. At yung nakatakas naman na kapatid niya ay may pending palang 2 warrant of arrest. Pareho sa karnaping. Yung isa available, yung isa non-available. Kaya tinutugis pa rin natin ito. Mariing itinanggi ng inaresto ang akusasyon. May family outing po kami, sir. May private pool po. Kaya po kinuha ko din po para gamitin ko para makasunod dun sa outing namin. Hindi ko po alam na nakaw. Kasi kung alam ko po nakaw yun, hindi ko man po para gamitin yun. Paalala ng MPD sa mga may-ari ng motorsiklo. Iparada natin sila sa mas secure na lugar. Ipasok natin sila sa ating mga compound. Lagyan natin ng additional locks, no? Para mahirapan po yung kukuha nito kung sakaling attempt nila na nakawin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.